Okay, let's go ahead. Lord God, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Nagpapasalamat din kami dahil ginamit mo ang buhay ni Ma'am Teresa upang gabayan kami ngayong araw na to, Panginoon. Salamat sa tulong niya, Panginoon. Naway gabayan mo rin siya sa kanyang biyahe pauwi, Panginoon. At panatilihin mo siyang malakas sa araw-araw, Panginoon. At Panginoon, ibalik mo lahat ng blessing na nararapat para sa kanya, Panginoon. Lord God, i-bless mo rin ang pagkain na to, Panginoon. Nagsilbing lakas namin to. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan mo, Jesus. Amen. Let's go. Okay, tatapas. Kami na sang gusto nyo ba makatipid sa pagbili ng mineral water? Papakita ko sa inyo yung diskarte. Ganito lang yan, oh. Ayan guys, so gayahin nyo si Joshua Sang. Mamili kayo ng maraming bottle. Tapos magpabalik-balik kayong mag-igib ng libreng tubig. Tiga-tiga lang. Tingnan mo kung ilan yung bote niya guys, ah. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi meron lang ano talaga designated na lalagyan yung para dun sa libreng tubig. Ito lang siya guys. Ganyan kasipag yan. Pang ilang araw mo na yan, Josh? 1 week na to. Oh, 1 week. Kita matipid. Kesa bibili ka ng mineral water 1 liter. Magkano yan, Josh? 800 yen. 800 yen yung kanim na gano'n. Aray ko. Konnichiwa minasang. So bali Sunday na nga dito sa Japan natin at ito nakikita niyo yung video na to. Bali Webes pa nga nangyari to. So ang kwento nga nito guys, di talaga kami pinapasok ng Webes kasi nga sobrang lakas ng hangin at ang project kasi natin nun eh magigiba tayo ng bubong. So nagtatayo pa nga lang kami ng mga scaffolding at naglalatag kami ng mga lona nang sobrang humampas yung malalakas ng hangin at delikado talaga sobra kaya tumawag yung boss namin na magsiuwi na lang daw muna kami. So yun nga, para makabawi ng pahinga dahil araw-araw din pagod. Nagsitulog nga muna kami tatlo niyan, tumakasama kami Vietnamese. Tapos bandang hapon, nagkahiyaan nga maggupitan yun. Nag-live nga tayo nun at nakita nyo, ginupitan tayo. Ginupitan din si Tuan nung senpai natin si Bonsa. So matapos nga yun, ito nagkahiyaan kumain sa Masushi. Sobrang sarap nga ng mga pagkain din guys, solid pa talaga. So ito kanya-kanyang order nga kami dyan. So bali gumastos nga kami halos dyan 6,000 yen o rokseng en. Pero hati-hati naman kami dun at sobrang solid din talaga ng pagkain kaya busog na busog kami. At ito nga habang kumakain ako pinagtripan pa ako na itong kasama kong si Tuan. Binibidyoan nga ako kaya yun nakipagkulitan na rin talaga ako sa kanya. Ayan isang subo na masarap. So fast forward nga guys, pagtapos namin kumain dumiretso na kami sa Gogo. Isang palaruan niya yun guys. Dito nga ay naglibang-libang muna kami sa mga claw machine. At bago pa nga mapahaba tong kwento natin, tara introhan ko na muna kayo. By the way, ako nga pala si Joel, TITP dito sa Japan. Let's go! So bali dito nga makikita nyo naglalaro dyan si Tuan at pilit niya talagang kinukuha yung stop toys dyan. Madalas nga sila magpunta rito magkaibigan ako. First time ko lang talaga makapunta rito at sumama na rin ako para makapaglibang talaga. Sa pagkakatanda ko gumastos siya ng 500 yan. Pero hindi niya pa rin nakuha at tinulungan na nga siya ni senpai natin dyan na si Bonsang. Kaya lang wala talaga eh. Kitang-kita nyo naman guys, para kami mga batang sobrang nag-enjoy talaga dyan. At ito maya-maya pa nga tatlo na kami nagmaneho dyan. Sa bawat isang game nga guys o isang karera, 100 yen lang naman yan kaya hindi talaga ganong masakit. Tapos nga namin naglaro dito guys dahil wala rin naman kami napala sa mga claw machine. Ito nagkayaan na rin kaming umuwi nyan. So fast forward guys at Biyernes na nga to. Ito nga yung sinasabi ko sa inyong game ba na gigibain natin yung bubungan na umpisa na nga namin yan ngayon dahil wala na rin malakas na hangin. Medyo nang ulit pa yung tropa natin dyan. Kanta ng kanta umaharang sa video natin. So fast forward nga guys, kinabukasan ay Sabado at ito nagpunta nga kami nila Evan at Joshua sa Art Hotel. Dahil meron nga tayong darating na special na bisita from Tokyo. Bumiyahe nga siya ng halos 2 oras. Chiwa tita. Kamusta po? Okay trabaho? Okay naman po. Okay. So sa mga hindi nga pala nakakilala guys, siya si Ma'am Teresa, ang ating kumiay dito sa Japan. Siya nga yung takbuhan natin guys kapag may mga problema tayo sa ating mga employer o sa trabaho o sa sahod. Siya yung ating pwedeng lapitan.
At dahil malayo-layo nga yung pinanggalingan niya guys, niyaya na nga namin kaagad siyang kumain dito dahil panigurado gutom na siya niyan. At to make the long story short, kukwento ko na nga sa inyo guys kung bakit nandito si tita. So ang trabaho niya talaga guys ay mag-handle ng mga tao na nanggaling sa agency namin at bumibisita nga siya sa kahit anong lugar dito sa Japan. Nagkataon naman na nagkaroon tayo ng problema at gusto kong magpatulong sa kanya. So ganito nga yung nangyari guys, nung time na nagtatrabaho tayo dun sa dating polter, ginigiba nga natin yung guys. Natusan tayo ng senpai natin na magsalansan ng kahoy sa loob ng bucket. So habang nag-aayos nga ako ng kahoy guys ay nakayuko ako. Pag ahon ko nga guys, ayun na, nagulat na lang may humampas sa akin, napakalaking kahoy at tumama nga sa tagiliran ko yun na naging dahilan para malaglag ako sa truck. At yun nga, ininda natin talaga yun. Kaya nag-report agad ako kay tita para magpasama sa hospital kasi nga napakahirap talagang makipag-usap sa hospital guys. Kailangan magaling ka talagang mag-Nihongo. At dahil di pa nga tayo hasa sa Nihongo, kinakailangan nga natin ng tulong. At siya nga yung magiging rescuer natin guys. Anong Diyos at sa tulong na din ni tita, yun nga nalaman ko sa x-ray ko na wala naman naging problema at nashock lang talaga yung katawan ko sa pagkakahampas ng kahoy. Kaya wag na po kayo mag-alala, buhay pa naman ako. Pinapunta talaga namin si tita rito para mag-bike lang. Si tita Tess, Ano? nagka-bike. Okay so alright. Umala si Baraki Ken para mag-bike. Bye ko. Hello! Ito po kami. Ang saya-saya namin. Kasama ng mga trainee. Bagong bayani. Yung nakita nyo nga guys, yun yung time na papunta kami ng ospital. At eto namang oras na to ay dumating na nga yung sensei nila Joshua. At nagkataon naman nakasalubong niya kami naglalakad. Kaya yun, hinatid na rin namin si Ma'am Teresa sa sakayan ng bus po uwi ng Tokyo. Kaya shoutout talaga kay Ma'am Teresa, napakabait niya at natulungan niya tayo sa problema natin. So fast forward nga guys, matapos namin ihatid si Ma'am Teresa sa sakayan ng bus sa may Art Hotel pa uwi ng Tokyo. Ito na nga at nagpasya na rin kami umuwi kaagad sa apartment nila Evan at nakipagkulitan nga muna sa amin dyan yung leader nila. Siya nga pala siya si Sensei Ishizu. So sobrang kalog nga din niya guys at close na close niya rin tong dalawa nating tropa kasi nga malapit siya sa mga Pilipino dahil ang asawa niya nga guys ay Pilipina. At noong mga oras na yun ay tawa nga siya ng tawa, pinagtitripan niya si Evan kasi nga lagi daw antukain sa trabaho. Maya nga guys ay nagpa siya na rin umuwi yung sensei nila kasi nga daw natatakot siya sa asawa niya, masyado daw matapang. Kaya tawa kami ng tawa eh. At ito nga dumating naman yung senpai nila na ni Hunjin din. Ito naman si senpai nila na ang pangalan ay Soma. So nagpatulong nga siya kay Evan mamili ng ticket dahil babiyahe nga daw siya papuntang Thailand para bisitahin yung girlfriend niya. O di ba? Sana all may girlfriend. Paldo talaga to si senpai nila. So kung mapapansin nyo, malit lang talaga yung luggage bag niya kasi hindi naman talaga siya magtatagal dyan at bibisitahin niya lang talaga yung jowa niya, no? Kaya tinulungan na rin ni Evan mag-empake para mapabilis siya at kinabukasan talaga ay babiyahin na kasi siya. So fast forward nga guys, matapos magsialisan lahat ng bisita ni Evan at ni Joshua, ito nag-iya naman si Evan mag food trip. Midnight snack na lang talaga yan guys kasi kumain na nga kami ng hapunan. Kasama nga namin kumain si Ma'am Teresa nun bago siya umuwi at nagluto nga tayo sinigang na salmon. Kaya busog na rin talaga kami dyan at nag-trip-trip na nga lang kami kumain ng chichirya bago kami magsitulog. Kaya tara guys, food trip muna tayo. Itadakimasu! So balit 3 flavor nga ng Doritos yung tinikman namin yun guys. Isang barbecue, isang cheese, tsaka isang avocado. So masarap naman siya lahat. So bali hanggang dito na nga lang yung kwentuhan natin guys. At kung meron kayong time, paki-like and share nyo naman po yung video natin. At paki-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para malaman ko kung hanggang saan ba umaabot yung video natin. Matane! At sa mga gusto nga pala makapag-Japan at makapag-Taiwan, kontakin nyo lang po si Ma'am Teresa. Ilalagay ko yung Facebook link niya dito. So bali ito nga pala ang ating agency at ang ating school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Chikay made, sayonara, soshigo, shicho, arigatou gozaimashita.